Grabe, naging paborito agad ang Milwaukee Bucks sa titulo dahil kay Damian Lillard. At kumpirmado, Rudy Gay mga kaibigan, pumirma na sa Warriors. Grizzlies, halimaw ang nakuha. At Gilas Pilipinas, Wagi versus Thailand. Team Cone, muntik pang mapikon. Ngunit bago ang lahat, kung gusto nyo ng matibay na basketball shoes, Curry 9 mga kaibigan, mabibili lamang sa halagang 2,100. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Ang Milwaukee Bucks ay ang lumabas bilang naging consensus betting favorites para may panalo ang NBA title nitong Miyerkules matapos nga inulat ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na nakuha nila ang superstar guard na si Damian Lillard mula sa Portland Trail Blazers sa isang 3-team blockbuster deal na siyang bumasag at nagpagulo sa mga laban mga kaibigan sa US Sportsbooks. Ngayon, nauna ang Bucks sa defending champion ng kuponang Denver Nuggets at sila ngayon ang nangunguna sa pwesto sa posibilidad ng Caesars Sportsbook na may panalo ang titulo sa paparating na season. Ang Milwaukee Bucks ay napagmay-ari na nga ngayon ang plus 375 sa araw na ito pagkatapos may ulat ang deal. Ang Nuggets ay nasa plus 425, sinunda naman ito ng Boston Celtics na nasa plus 500 at Phoenix Suns na nasa plus 550. Walang ibang mga kupunan ang nagkaroon ng single-digit title odds mga kaibigan sa Caesars list. Sa deal, ang Portland mga kaibigan ay natanggap itong si Drew Holiday, DeAndre Ayton, Toumani Camara, kasama na nga rin dito ang Milwaukee's 2029 unprotected first round draft pick at unprotected Milwaukee swap right mga kaibigan sa paparating na 2028 at 2030. Ang lahat ng ito ay sinabi nitong ni Adrian Wojnarowski. Matatanggap naman ng Suns sina Jusuf Nurkic, Grayson Allen, Nasir Little at Keon Johnson ayon kay Wojnarowski. Bago pa man ang deal, ang Bucks mga kaibigan ay nakaupo sa plus 850 sa likod ng Nuggets, Celtics at Phoenix Suns sa ilang sportsbook. Nakuha ngayon ng Milwaukee Bucks ang ikalimang pinakamaraming taya mga kaibigan para may panalo ang NBA title sa DraftKings sa likod ng Denver Nuggets, Boston, Phoenix at Miami Heat. Si Jeff Sherman, isang matagal ng bookmaker sa Las Vegas mga kaibigan na siyang nangangasiwa sa NBA odds para sa Superbook, ay sinabi na ang interes sa pagtaya sa Bucks ngayong off-season ay kaunti lamang at hindi gaanong napapansin sa kahit anumang pagkabagabag sa interes hanggang sa bumasag ang balitang ito. Na ayon pa nga kay Sherman, walang pananagutan, walang gaanong interes. Maging hindi sila tumama sa kahit anumang bagay, ngunit nang pumutok ang balita, nagbago nga raw ang lahat. Inayos ni Sherman ang kabuuang panalo sa season ng Milwaukee Bucks mga kaibigan mula sa 52.5 hanggang sa 55.5 at inilipat ang puntong kumalat sa laro ng Milwaukee Bucks sa Christmas Day mga kaibigan laban sa New York Knicks mula sa negative 3 hanggang sa negative 4.5. Ang Miami Heat na kabilang sa paboritong kuponan na gustong paglaruan nitong ni Lillard ay bumaba ang title odds mga kaibigan mula sa 6-1 hanggang sa 25-1 matapos lumabas ang balita sa Caesars Sportsbook. Anong masasabi nyo ngayon mga kaibigan sa tsansa ng Milwaukee Bucks? Sa kabilang balita naman, inireport rin ngayon nitong ni Adrian Wojnarowski na ang former Memphis Grizzlies star mga kaibigan na si Rudy Gay ay pumirma na nga ngayon ng kontrata sa Golden State Warriors. At siya na nga ngayon ay makikipag-compete para sa roster spot sa training camp. Habang itong si Rudy Gay ay may tuturing na hindi na isang star level player mga kaibigan mula sa kanyang kapanahunan sa Memphis. Ang veteran forward naman ay makakapag-provide pa rin sa Golden State kasama ang iilang wing depth mga kaibigan at experience kung sakaling magiging kahanga-hanga nga ito sa panahong training camp. Si Rudy Gay ay naging isa sa Grizzlies centerpieces mga kaibigan during sa kanilang grit and grind era na kung saan dito ay na-featured ang mga players na tulad na lamang nila Zach Randolph, Mike Conley, Tony Allen at Marc Gasol. Isang high-level scorer ang team na ito
At itong si Rudy Gay ay tinulungan ang Memphis mga kaibigan patungo sa playoff noong 2012 at nakakapag-average ng 19 points per game sa seasong iyon. Siya ay iginugol ang kanyang kapanahunan kasama ang Toronto Raptors, Sacramento Kings, San Antonio Spurs at Utah Jazz mula nang iniwan nga niya ang Memphis. Sa ngayon itong si Rudy Gay ay hanap ang oportunidad mga kaibigan na maging miyembro ng Warriors. Kitang-kita na ang team na ito ay patuloy sa paghahanap ng big man simula pa lamang nitong mga nakaraang linggo. Ang Warriors ay marahil na i-prioritize mga kaibigan ang paghahanap ng veteran wing kung sakaling sila ay magdidesisyon na punan ang kanilang natitirang roster spot, habang ang team ay kitang napag-sign ang panibagong big man at ang may dala ang player na tulad na lamang nitong ni Rudy Gay patungo sa training camp ay isang katiyakan mga kaibigan na nagpapakita ang Golden State Warriors ng interes para dumagdag muli ng another wing. Kung sakaling itong si Rudy Gay ay makukuha ang roster spot para sa Warriors, natitiyak na siya ay magkakaroon ng iilang kagamitan sa team. Isang reliable depth piece na makakapag-provide ng leadership at experience para sa iilang Golden State's younger wings. Anong masasabi niyo mga kaibigan sa pagpirmang ito? Speaking of Memphis Grizzlies, ang team mga kaibigan ay in-announce rin ang pag-sign sa forward na si Gigi Jackson II sa two-way contract. Si Jackson II, isang 6'9", 215 pounds, ay nakuha sa number 45 pick mga kaibigan noong 2023 NBA Draft at pinangalanan sa 2023 SEC All-Freshman Team matapos nga sa kanyang kahangahangang paglalaro sa loob ng 32 games at ang 29 dito ay ang pagiging starter. Siya ay nakapag-average ng 15.4 points at 5.9 rebounds sa loob ng 31.9 minutes para sa University of South Carolina. Ang 18-year-old South Carolina native ay nakakapag-average ng 10.6 points. Kabilang na nga rin dito ang 1.9 3-pointers made per game mga kaibigan at 4.8 rebounds sa kanyang 20.9 minutes sa loob ng 8 laban during noong 2023 sa Salt Lake City sa Summer League. At balitang Gilas naman, panalo ang Gilas Pilipinas sa score na 87-72 laban sa Thailand. Sa labang ito, nahirapan ang Gilas mga kaibigan sa pangunguna sa magagandang paglalaro nitong ni Frederick Liz na mayroong 22 points at 6 rebounds, habang nanguna sa Thailand itong si Tyler Lamb na mayroong 29 points. Habang sa kabila, minalas itong si Justin Brownlee, ngunit nakapagtapos naman ito sa laban na mayroong 19 points at 11 assists. Tumulong rin itong si CJ Perez na mayroong 16 points at 7 rebounds sa loob ng 30.4 minutes. Junmar Fajardo na mayroong 9 points. At nangyari rin sa punto sa laban mga kaibigan na muntikan nang nawala ng gana itong si Tim Cone dahil sa ipinakita ng Gilas Pilipinas. Kita mo yan, no? Gagawin niya, he was fronted, he was being pushed. But then again, nagtataka nga ang ating coaching staff. Where did that call come from? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.